Good morning, good morning, good morning. Uh, God bless you today, and the Lord will guide us always today. No? The peace of the Lord Jesus Christ be with us all today. Mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Saan mang sulok ng bansa. Sapagkat ito'y napakalaga sa buhay natin na tayo'y maglaan ng oras para sa ating Panginoon, sapagkat ito'y kinakailangan na malaman natin yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Hesus sa umagang ito. Ako po'y nagagalak na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa araw na ito, sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos na magbahagi ako ng salita ng Diyos. At sabi ni Jesus, huwag po natin ikahiya ang ating Panginoong Hesus, lalo na ang kanyang salita, sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y iligtas sa parating na kaguluhan ng buong mundo, mga kapatid. So, gold and silver shall not save us. Sabi ng Exodus, mga kapatid, hindi makaligtas sa atin yung ating ginto, pilak, kung ano man nung mayroon sa atin. Ang makaligtas sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. So, the title of our topic today is about the rooted in Jesus Christ. Kailangan gumamot yung relasyon natin sa Diyos. Gagamot at maging isang tagasunod tayo. We're the followers of the Lord Jesus Christ. Kailangan gumamot yung relasyon natin sa Diyos at maging isang tagasunod tayo ng ating Panginoong Hesus, at gagawa tayo ng gawain niya na maging kagaya din tayo ng Panginoong Hesus na magbahagi ng salita ng Diyos Ama na nasa langit. So, the story of the seed in the Bible, yung seed na sabi ni Jesus na yung seed ay nahulog sa mga batuhan. Hindi ito tumubo man, ngunit sa pagdating ng araw ay namamatay. At saka yung pangalawa ay yung binhi na nahulog sa mga damuhan, tumubo, at dahil hindi ito tumubo dahil sa mga damo, naagaw yung kanyang paglaki. Itong seed na ito, itong binhi na ito, kaya hindi siya nakatubo, mga kapatid. Ang salita naman ng Panginoon, yung seed, yung binhi ay sa daan, inihagis yung seed sa mga daanan, at paglipas ng gabi ay kinain ng uwak, raven, itong binhi na ito, at nawawala. At pang-apat, yung binhi naman na nahulog sa magandang lupa, matabang lupa, at ito'y tumubo ng maayos at namunga. Ganun din yung salita ng Diyos. Sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, kinakailangan natin yung salita ng Diyos na minsan, kapag ako'y nangangaral kami sa mga daanan, street preaching,
may nakikinig at may kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, may nakikinig na tao, yun ang ibig sabihin ng binhi, yung salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, minsan yung tao kapag nakikinig at tinanggap niya yung salita ng Panginoon, yung sa mga batuhan, yung mga taong matigas ang puso, nakikinig lang, tapos nawawala ito dahil sa mga pagsubok, nalalaya itong salita ng Panginoon sa kanyang buhay. At ito namang pangalawang tao na tumanggap sa Panginoon, yung nasa damo, hindi nakatubo dahil maraming mga struggle, hindi nagtagumpay yung salita ng Panginoon sa kanyang buhay, maraming mga excuses ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Kapag siya ay sinisiran ng salita ng Panginoon, maraming excuse sa kanyang buhay. So pangatlo, itong salita ng Panginoon na hinagis sa mga daanan, kinain ng mga ibon, itong binhi na ito. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nakinig ng salita ng Panginoon, nakinig naman siya, ngunit paglipas ng ilang araw ay nawawala sa kanyang isipan itong kahalaga ng salita ng Panginoon. So yun ang klase ng mga tao. Pang-apat, ito namang nakikinig ng salita ng Panginoon, na sabi ng John 10:26 to 28, ito'y mga tupa ng Diyos, itong tamang lupa na mga tamang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, tinanggap nila at ito'y namunga at sinasabuhay itong salita ng Panginoon. Yun po yung mga taong nakarinig ng salita ng Panginoon, mabuting lupa, tumubo yung salita ng Diyos at isinasabuhay ang salitang Diyos at sumunod na ngayon sa ating Panginoong Hesus, itong magandang lupa na tinubuan ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan nating pahalagahan itong relasyon natin patungkol sa ating Panginoong Hesus, sapagkat darating ang panahon na sabi ng Exodus, itong ating yung isip natin sa mundo, dyan lang tayo may pag-asa. Umaasa lang tayo sa ating yung mayroon sa atin, yung kayamanan, kahit ginto man, yung mahal natin sa buhay, umaasa tayo, yung mga umaasa tayo sa mga business natin, wala pong problema yun. Pero kung ang pag-asa natin ay dyan lang, mapahamak po tayo. May buhay pa sa kabila nito mga kapatid, sapagkat sabi nga ng Genesis 1:27, linikha tayo ng Diyos, kawangis niya. Ibig sabihin, special po tayo mga kapatid. So first, we must dwell in Jesus Christ talaga. Kinakailangan na tayo'y magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dwell in the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, yung buhay natin ay maging kagaya rin ng ating Panginoong Hesus. Tayo'y bumalik sa Diyos. Iwanan natin ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan mga kapatid, walang maidudulot na mabuti kundi kasamaan. Amen? So dwell in the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa Ephesians 3:17. Ephesians 3:17, that Christ dwell in you, in your hearts, through faith, that you being rooted and grounded in love. So kailangan tayo'y mamuhay at yung buhay natin ay kagaya ni Kristo. Dwell on the Lord Jesus Christ, that Christ dwell in your hearts through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, the Lord Jesus Christ insert into our faith, that you being rooted, na ibig sabihin na gumamot yung panampalataya natin sa Panginoong Hesus, and grounded in love. Ibig sabihin, grounded in love, that is the love of the Lord Jesus Christ, yung example
na ginawa ni Jesus sa atin, no? Nagpakamatay siya sa krus para sa ating lahat, para tayo iligtas. That is the love of Christ, that He gave Himself to us, that we might be saved, mga kapatid, no? That is the example of rooted in faith and rooted in love. That love was given to us by our Lord Jesus Christ. That is the example, no, of our love, mga kapatid, na kagaya ng ating Panginoong Hesus, yung ating pagmamahal, no, sa ating kapwa, mga kapatid. Itong pagmamahal ni Hesus ay sinisiklian natin ng kagaya ng kanyang pagmamahal. So the love of Christ will enter into our spirit, into our heart, and it will be grounded and rooted on us through the power of the Holy Spirit that lead us, mga kapatid. Next is dwell in His Word. So kailangan na kay Kristo tayo at yung kanyang salita ay mananahan din sa atin, no? So dwell in His Word, mga kapatid. Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So itong salita ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So kailangan natin, no, itong salita ng Diyos na maging pumasok sa ating isipan at puso richly in all wisdom. So kailangan natin yung salita ng Diyos. For this is the map of God going to heaven. No? Mga kapatid, ito po'y sinasabi ko sa inyo. Itong salita ng Diyos, ito yung daan patung sa langit. No? Pag sabihin ni Jesus Christ, I am the life. No? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay yung daan natin, yung mapa natin, no, going to the destination which is in heaven. Yung salita ng ating Panginoong Hesus, no? Let the word of Christ dwell in you richly. No? Pagyamanin natin yung salita ng Diyos at ito'y magbubunga, no? Balang araw, gagamitin tayo ng Diyos na maging magbahagi na rin ng salita ng Panginoon, because we are, no, rooted, no, in the Lord Jesus Christ, no, in His Word, in all wisdom. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. For John 5:39, search the scripture and you think that you have eternal life, and they testify of me. No, ibig sabihin, itong salita ng Diyos, maaring pag tayo'y nag-aral ng salita ng Diyos, makamtan natin ang buhay na walang hanggan nasa ating Panginoong Hesus. Rooted and built up in Jesus Christ. So, dapat rooted tayo sa Panginoong Hesus and built up in Jesus Christ. So, ibig sabihin, maging matibay yung relasyon natin sa ating Panginoon Hesus. So, Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established. Rooted and built up in Him. So, gumagamo at matibay yung relasyon natin sa Panginoon, and established in faith. In faith, no, sa ating paniniwala sa ating Panginoon, yung rooted and built up, no, yung paniniwala natin sa pamagitan ng panampalataya, as taught, abounding in it with thanksgiving. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Number 2, build in the foundation of Christ. So, kailangan yung paniniwala natin is founding, no? Yung foundation ng ating paniniwala ay si Kristo. Hindi yung kung ano-ano, no? If your foundation is gold, kung ang paniniwala mo ay nakatuon sa pera, mawawala ito at mapahamak ang paniniwala. So, ibig sabihin, yung pag-asa ng tao kasi minsan, yung pag-asa natin nasa pera. So, darating ang araw, yung pera mawawala. Sabi nga ni Jesus Christ, all things of this world will pass away, but my word shall not pass away. So, if the foundation of our faith is pera, yung kayamanan natin, mahal natin sa buhay,
yung business natin, yun ang foundation ng ating, or maybe yung pastor, doon nakaangkla yung pag-asa mo, mawawala si pastor. Or maybe your foundation of faith is religion, the church, hindi po makaligtas sa atin ang church. Ang makaligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. Okay? So, the foundation of our faith must be built in the Lord Jesus Christ. Amen? So, Jesus Christ is the foundation of our faith, hindi po doktrina. Kasi napakaraming doktrina ngayon na nawala na si Jesus. Ang doktrina nila ay kaligtasan na nila. Paano na si Jesus? Si Jesus lang ang makaligtas sa atin. Dapat yung doktrina ni Jesus ang matupad sa ating buhay. So, ibig sabihin, pag sabihin mong itong church namin ang makaligtas, pag sabihin mong itong church namin ay makaligtas, dalawa nang mangliligtas mo, si Jesus at saka yung simbahan mo, yung church mo. So, pangatlo, yung inuukit mo, yung bato, inukit mong kalabaw, sinasamba mo ngayon yung kalabaw na inukit mo mula sa kahoy, dapat ikaw ang sambahin ng kalabaw na inukit mo. Yung ginawa mo, yan ang sasamba sa'yo. Bakit mo naman sambahin yung ginagawa mo? Diba? Inukit mo, sinasamba mo ngayon, baliw ka talaga. No? So, your foundation of faith is wrong, mga kapatid. Mali yung foundation ng ating paniniwala. Sometimes, in the book of Romans 1:26-27, we worship the creature. Minsan, yung paniniwala natin, sinasamba na natin yung ginagawa natin. No? Naging, sabi ng Panginoon, the foolishness of man. Minsan kasi kahit matalino tayo, kahit nag-aral pa tayo ng lawyer or doctor, teachers, kapag yun ang paniniwala mo, sinasamba mo yung ginagawa mo. Example, ginawa kong yung kahoy na ito, gawin kong like Old Testament, ginawa nila yung gold, naging baka. Yung ox, ginawang baka yung gold nila, no? At sinasamban nila ngayon. Sila ang may gawa, sinasamban nila. Yun ay foolishness. Sabi ng Panginoon, that is the foolishness. Kabaliwan. Bakit? Isipin mo naman. Ginawa mo, sinamba mo. Dapat siya ang sumasamba sa'yo. So, that is built in the foundation of Christ, which is our faith. Yung paniniwala natin ay kay Kristo lang talaga, upang hindi po tayo mapahamak, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, 101%, kapag ang paniwala po natin ay mali, mapahamak po tayo. We're going to hell. Sinasabi ko sa inyo, pinag-aralan ko talaga itong salita ng Diyos. And that is the revelation of our Lord Jesus Christ to me, that we're going to prepare ourselves for the coming of Christ. Maghanda po tayo sa katotohanan. Kung naghanap po tayo ng katotohanan, wala na pong iba. Hindi po simbahan. Not the church. The truth is the Lord Jesus Christ. Naghanap ka ng katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Yung pinaniwalaan mo, tama na yun. Hindi yung doktrina kung ano-ano pa yung sinasamba mo. No? You are finding the way to heaven. Jesus said, I am the way to heaven. Pagsabihin, the truth, no? And the life. Kung ikaw ay naghanap ng buhay na walang hanggan, Jesus said, I am the way. I am the life. The life. Kaya nga, binuhay ni Jesus Christ si Lazarus sa libingan upang magpatunay na siyang buhay, ang daan patungong langit. No man, nor kebuloy, hindi si kebuloy ang makaligtas sa atin. No? Hamakin mo. Itong si kebuloy, yung ibang bansa na daya pa. How is it powerful, His Word? So, ito'y ginagamit ng dyablo, mga kapatid. Siya yung daan patungo sa langit. Itong si Kibuloy. Kaya, ngayon, no? Okay, so the best example natin si Kibuloy. Okay. So, si Kibuloy, what is the foundation of his faith?
The foundation of his faith is he is the Son of God. Ngayon, tama ba na siya ay Son of God? So, ibig sabihin, may kambal pa ba si Jesus? Wala. So, the foundation of his faith, sabi ko sa inyo, hindi si Jesus. Not Christ. Now, sabi ng Panginoon, there is a time of shaking. The Lord tests our faith through the fire. If this faith is founding on the Lord Jesus Christ, shall burn with fire, malalaman. Ngayon, nagkalit-silit siyang buhay. Itong si Apollo Kibuloy. Because the foundation of his faith is wrong, mga kapatid. Mali. Kaya kung mali ngayon ang pag-isipan mo yung kung saan ka nanampalataya. Baka nanampalataya ka sa ginawa mo, dapat ikaw ang panampalatayaan, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. For the Lord Jesus Christ, sinabi talaga ni Jesus in the book of Matthew 24, let no man deceive you. Sinasabi ko sa inyo, let no man deceive you. Mag-aral kayo ng Bible. Pag-aralan nyo yung Bible, yung mga salita ni Jesus in the book of Matthew chapter 24 and the book of John, mga kapatid. Let no man deceive you. No? Nor the angels, mga kapatid. No? Kahit yung anghel nga, hindi po tayo dapat sumamba doon. So, the foundation of our faith is only in the Lord Jesus Christ. Sabi ng Ephesians 2, chapter 20-21, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Ibig sabihin, yung pinaniwalaan ng apostol na foundation of faith and the foundation of the prophets of their belief ay dapat ganun din tayo, which is the chief cornerstone is the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ lang talaga. Diyan dapat nakatuon yung ating paniniwala, hindi sa kung ano-ano. In whom the whole building being filled together grows into a holy temple in the Lord. So, yun dapat, mga kapatid. Yung paniniwala natin ay nakatuon dapat sa ating Panginoong Hesus. No? Rooted in His promises. No? So, number 3, our faith must rooted in His promises. Jesus Christ's promises. In Colossians 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of the God through us. No, yung promise ng Panginoon ay yes. No? Pag sabihin niya, I will provide all your needs according to His riches by Christ Jesus. So, pag may pangangailangan po tayo, mga kapatid, mawala man ang lahat ng tao sa atin, minsan tayo humingi ng tulong sa mga kasama natin, walang-wala din. So, huwag mong isipin na walang-wala na tumulong sa'yo. There is a one, which is the Lord Jesus Christ, who will help us the way to provide our needs, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 1, therefore, since a promise remain of us entering His rest, let us fear lest any of you seems to have come short, mga kapatid. No? Since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. No, kailangan makarating tayo sa rest of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 11:28, I am the rest. Let us come to the Lord Jesus Christ, to those who weary and heavy burden. No, yung mga may problema na hindi na kayang lutasin, mga problemang hindi na kayang isolve, mga sakit na hindi na kayang gamutin, or struggle, mga trials, mga kapatid, ibigay po natin sa ating Panginoong Hesus. I-try po ninyo, and you will enter to the rest. Makapahinga ka kapag binigay mo sa ating Panginoong Hesus. And Jesus make a way for you. No, maging masolve itong problemang ito, mga kapatid.
while on earth, talagang makaranas tayo ng mga pagsubok, problema sa buhay. John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. So, itong promise ni Jesus Christ, kahit po tayo'y mamamatay, kapag tayo po'y naniniwala, mabuhay tayo muli. So, that is the hope of the Christian. To those that believe on the Lord Jesus Christ, we have hope in Him that when we died, with faith on the Lord Jesus Christ, we are resurrected, no? And the coming of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa oras na ito. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na ginamit tayo upang magbahagi ng salita ng Diyos, sapagkat kung walang magbabahagi ng katotohanan patungkol sa salita ng Panginoong Hesus, hindi po tayo magkaroon ng paniniwala. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sus, pamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, ito'y magbunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat. Sana'y marami kayong matutunan itong ating video, Facebook, live mga kapatid. Ay sinasabi ko sa inyo, hindi ako nahihiyang magsabi sa inyo to warn you mga kapatid. This is the day. Today is the day of salvation. Receive the Lord Jesus Christ. Believe on Him. And follow His word, mga kapatid. Alam kong mahirap sumunod sa Diyos, but sabi nga ni Paul, keep pressing the mark. Keep pressing the mark. Kahit may pagsubok, patuloy ka lang. Sundan mo ang ating Panginoong Hesus. Pag-aralan mo yung salita niya. And there is a day na malalaman mo yung purpose ng Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Gagamitin ka ng Diyos. So sa ating mga kababayan, this is the day that we were going to prepare ourselves for the coming of the Lord Jesus Christ. This is a warn to all the Christian of all over the world. Napakarami ng mga sign. Sabi nga ni Jesus Christ, itong mga sign na ito, talagang malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kababayan, lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo na kailangan nating maghanda sa pagbabalik ng Panginoon. Seryosohin natin yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Yes, maraming pagsubok sa buhay, but hindi natin kung dyan lang tayo, kailangan natin magpatuloy salita ng Panginoon. So, we will continue. Keep pressing the mark. No? Sabi nga ng sa Bible na for us, we will continue to serve the Lord. Maraming salamat sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo po gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo po manalangin sa ating Panginoon at tanggapin natin siya sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa kaligtasan na ginawa mo sa krus para sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw'y bumaba sa lupa upang kami ligtas. Panginoong, salamat sa iyong pag-ibig na dakila na ikaw'y pumunta sa lupa upang kami iligtas. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Pagyamanin, Panginoon, ang iyong salita sa amin, na maging masunurin kami sa iyong salita, Panginoon Diyos. Tinatanggap kita sa oras na ito, Panginoon, at pinaniniwalaan, Panginoon, na sa iyong pagbabalik ay matagpuan ang aking pangalan sa aklat ng buhay, nang sa iyong pagbabalik ay makasama ko at ang aking pamilya. Iligtas mo ako, Panginoon. Ako po'y naniniwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at tulungan mo akong magbago muli at magsimula sa aking pananampalataya sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. All the glories belong to the Lord Jesus Christ. We will continue to do the ministry of the Lord Jesus Christ, especially po sa atin, dahil
sumasakit po ang aking dibdib kapag hindi po ako nagbahagi ng salita ng Panginoon, because ito po yung vision na binigay ng ating Panginoon sa akin, na prepare the people for my coming. So kung ano man itong vision na binigay ng Panginoon sa akin, ito yung kailangan kong ipagpatuloy sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon. Kaya hindi po ako nahiya na mag-share sa inyo ng salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Romans 1:16, "For this is the power of God for salvation." Ito po yung paraan ng Diyos upang tayo maligtas. Yung kaligtasan ay ginawa po ng Panginoon sa krus para sa ating lahat. Ito'y kailangan lang natin i-discover itong the mystery of salvation. No? So, yung example kasi natin, yung panahon ni Noah, no? Kahit sila'y makasalanan, binigyan pa rin sila ng ark upang sila iligtas. Kaya lang, hindi sila naniniwala na may baha, hindi sila talaga naligtas. So, today, inuulit-ulit ko po, the ark is pointing to the Lord Jesus Christ. Sa ating henerasyon ngayon, si Jesus ay isang arka na binigay sa atin. Maniwala tayo sa Kanya, tanggapin natin, sasakay tayo sa Kanya, maliligtas po tayo mga kapatid. For the salvation is the free gift of God from heaven through the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. God bless, God bless. And all the glories belong to the Lord Jesus Christ. Amen and